Bakit nga ba hanggang ngayon, ang mga pinakamagagandang tanawin sa bansa hindi pa rin ganap na maabot ng maraming Pilipino? Ito ang gustong tugunan ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa kanyang Panukalang Tourism Connectivity Enhancement Act. Isang konkretong hakbang para buhayin ang turismo sa pamamagitan ng modernong transportasyon, lalo na sa mga rehiyong matagal nang naiwan gaya ng Mindanao. Si Jason Rubrico magbabalita. Mula sa malakristal na tubig ng Enchanted River sa Surigao del Sur, sa puting buhangin ng Samal Island sa Davao del Norte, hanggang sa kultura at kasaysayang nakaukit sa Lake Cebu sa South Cotabato at sa kataas-taasang bundok sa bansa, ang Mount Apo, hindi matatawaran ang likas na ganda at kayamanang taglay ng rehiyong ito. Pero sa likod ng lahat ng ito, isang realidad ang patuloy na humahadlang, ang kakulangan sa maayos na konektibidad. Ito ang dahilan kung bakit buo ang paninindigan ni Pastor Apollo C. Quiboloy na panahon na para itayo ang isang modernong transportation network, kumpleto sa bullet train systems, maayos na kalsada at matitibay na tulay na magdudugtong sa mga pangunahing sentro ng turismo at kabuhayan, hindi lang sa Luzon o Visayas, kundi sa buong Pilipinas. Lahat ito ay nakapaloob sa Panukalang Tourism Connectivity Enhancement Act na isusulong ni Pastor Quiboloy oras na maupo siya sa Senado bilang bahagi ng kanyang plataporma na ayusin ang Pilipinas. Susulong din natin ang turismo. Ang propose ko na Tourism Connectivity and Enhancement Act upang lumikha ng isang modernong network ng transportasyon kabilang ang sistema ng bullet train at kalsada na nag-ugnay sa mga pangunahing sentro ng turismo. Partikular na binibigyang diin ni Pastor Quiboloy ang kahalagaan ng pagtutok sa Mindanao, isang rehiyong paulit-ulit nang napag-iiwanan sa mga programa ng kaunlaran at tila nalilimutan sa pambansang agenda. At iyan ay i-apply natin sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa napag-iwanan na isla ng Mindanao na tinatawag nilang Sub-Sahara Mindanao. Kapag naisabatas ang panukala ng buting pastor, hindi lang mga turista ang makikinabang, kundi pati ang mga lokal na negosyo, magsasaka, mangingisda at buong komunidad. Sa mabilis at maayos na daloy ng tao at produkto, mas bibilis ang takbo ng kabuhayan, sabay na muling sisigla ang turismo sa bawat sulok ng bansa. Hindi na po maging Sub-Sahara to sapagkat ito ay magkakaroon ng modernong transportasyon, lalo na mga train systems natin na siyang magbibigay ng mobilization sa ating pamayanan at ng kanilang mga produkto. Sa tulong ng panukalang ito, umaasa si Pastor Apollo C. Quiboloy na muling sisigla ang turismo sa bansa at mas magiging pantay ang pag-unlad para sa bawat rehiyon, lalo na sa dakong timog ng Pilipinas. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga plataforma ni Pastor Apollo C. Quiboloy, bisitahin lamang ang www.apolloquiboloynationbuilder.com. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.